Okay, magandang araw. Sabi ni Sir, gawa natin ng video para awareness. Para maging aware tayong lahat sa mga car owner kasi nung pinagawa ni Sir, first time magkaroon ng sasakyan si Sir, so wala siyang idea. So anong nangyari, napadaan siya ron sa isang lugar, tapos may nag-alok sa kanya. Ito, nag-start lahat. Kung nababalitaan nyo yun na TV Patrol, at ginawan ko na rin ng video yun. Yan, nag-start dyan. Yang rubber na yan, yung lifter kung tawagin. 150 pesos kasama ang kabit. So, siyempre, ang mura. Napapayag si Sir. So, nung baklasin na, ang dami na nakitang sira. Ito daw, ito, ganyan o. Sira na raw. So, ito, sira na raw. Tingnan nyo, yung bushing nga, hindi napalitan, sira pa rin. Oh. Ito, tie rod, ball joint, pin rest. So, sa madaling sabi, pati yun, CB joint na yan. Binaklas. Yan. Sa madaling sabi, ito lang yung pulot dulo, dumami yung sira. Tapos, ang masaklap doon, yung siyang absorber daw ni Sir, wala namang leak, biglang nagkaroon ng leak. So yan, pwede kasing sprayan ng langis yan. Tignan nyo, may leak ka agad. Oh. Ayun yung may leak na talaga. Ayan o. Saka yung isa niya, sira na. Ngayon, hanggang umabot yung bill ni Sir ng 32,000 package, pre-labor pa raw. Wala namang tinula. Pre-labor. Ayan ha, hindi pinalitan, rack end, tie rod, stabling. Ito yung shock, ano daw to, surplus. Walang pinalitan na iba. Umabot ng 32,000. Tingnan nyo naman yung shock nya. Kahit daliri na lang yung ano. Wala man kalaban-laban. Tapos ito pa, CB joint. Ito ba, sira na raw, gawa ng umiikot. O yan mga sir, umiikot talaga yan ha. Ang bihirang buhay ito. Umiikot talaga yan. Yan, normal na iikot yan. Pag hindi umiikot yan, abay tutunog yan. Hindi na tri-joint ang tawag dan o tripod pag hindi umikot yan. Kaya nga may mga bearing yan eh, no? Needle bearing ang tawagin yan. Para umikot yan. So, sabi kay Sir, delikado na raw yon, kaya kailangan mapalitan ka agad. So wala naman nagawa si Sir. Ang ginawa ni Sir, nakiusap dun sa kapitbahay niya, nagpapa 5-6, nangutang ng pera para sa 32,000 na yon. So, ayan. After magawa na yon, tumigas na raw yung manabela. So, dahil napanood nga ni Sir na sa YouTube ko, na ito, kasi nung ginanon niya, sobrang tigas na raw. Ito po kasi may kinalaman niya sa pagliko. Ayan o. Pag numiliko ka ng manabela, kasama yan dito. Shock absorber, gumagalaw din yan. Pinalitan na ito ni Sir ng brand new. Ito. Yung stablink na yan. Ayan o, gumagalaw. Walang problema o. Ang lambot niyan. O. Walang lagotok yan. Walang kahit ano. Kaya hindi pa pwedeng magbase tayo dyan. Kapag ganyan malambot, sira na. After mapalitan ni Sir yung sobrang tigas na pinrest, lumambot yung manubela. So yan, tip lang. Halimbawa, wala naman kayo nararamdaman sa mga sasakyan ninyo, pwedeng ugaliin natin na ipa-double check. Kasi kung halimbawa sira yan lahat, marami kayong mararamdaman dyan. Ugong, langit-ngit, kalampag, lahat yan all in. Kumbaga pag sira lahat. Kaya kagaya ng sinasabi ko, kung sira naman talaga lahat, kailangan natin magpalit. Kaya lang, hindi nga talaga sira. Kasi, unang-una, yun lang naman talaga eh, 150 pesos. Kaya nakumbinsi si Sir. So ngayon, double stress si Sir. Hanggang ngayon, di pa tapos bayaran yung inutang na 5-6. Ayun yung mga medyo masaklap na pangyayari sa buhay ng mga car owner pagka nadali kayo sa
Ngayon, nakaka-stress na nga rin naman. Kahit sino naman nakaka-stress, di ba? So, siyempre, hindi pa naayos yung sasakyan niya. Ngayon, gagastos na naman siya ulit. Ayan, mga boots. Yan, yung number 1 na tip ko, kung halimbawa sira po yung lahat, walang problema, basta palitan lahat ng sira. Kasi normal naman magpapalit tayo bilang car owner. Kailangan natin tanggapin sa sarili natin na magpapalit tayo pagka sira o may dapat palitan, kailangan palitan. So kaso nga, wala naman sira eh. Eto, sabi ko kay sir, palitan ko lahat yan, hindi ka aabot ng 32,000. Kasi yun medyo nagpapasaklap doon, kaya umabot ng ganun. Pero mo 32,000, tapos wala kang pinalitan. Yung shock absorber pa surplus. Paano aabot ng ano yun? Kahit palitan ko yan mga yan, brand new. Yan mga yan. Lahat ng pinagpipress dyan, kahit palitan ko ng brand new, hindi kayo aabot ng 32,000. So yun lang. Napakalaga po ngayon yung meron tayong trusted na mechanic. Hindi ko po sinasabing kami yun. Naniniwala ako na marami pa rin tayong mapapagkatiwalaan ng mga mekaniko. Kaya please suportahan ninyo yung mga mekaniko gumagawa ng mabubuti. Yung dapat yung pinapasikat natin, hindi yung para naman, kasi kagaya niyan, may mga mekaniko naman po talagang maayos yung trabaho, magana sa puso yung nila. Suportahan natin yun. At magtulungan po tayo na maalis natin sa industriya yung mga ganitong senaryo na yung mga, kasi literal na panloloko po yan. Ito yung sinasabi na yung aalokin ka ng ganito, tapos ang dami na pala bilang aabot. Pero mo nag-start sa 150, tapos umabot ng 32,000. Grabe, di ba? Sobrang na yun, sobrang brand new na lahat yan. Bakit di pa umabot ng 32,000? Kasi Wigo lang naman to, medyo mura-mura pa ang pyesa na ito pa, kahit pa paano. Mga sir, panoorin nyo po yung mga video ko, malaking tulong yung kahit pa paano. Kaya manood kayo ng ibang vlog na for awareness para hindi rin tayo madadali. Okay lang, kumbaga focus kayo dun sa kailangan nyo talaga maghanap, kasi napakalaking ngayon yan, usapin yung trusted na mechanic na dapat meron talaga kayong trusted. O ayun, doble-doble yung ni sir, na-stress na si sir, ramdam ko yung stress ni sir. Ayan, ingat po tayong lahat. Yun lang, basta panoorin nyo rin po yung yung paano pag-check na itong tire at saka rack end ninyo. Hindi yan yung ginaganon lang. Malambot, marami kayong mabibiktima niyan. Kahit bago yung sasakyan, minsan ganyan yan, malambot na talaga. Hindi ganun dapat pag-check niyan, mga sir. Hindi ganyan, ayun, malambot. Ayun, sobrang lambot Hindi ibig sabihin sira yan, hindi ko papalitan yan. Okay? Tapos, yun lang. Kasi, unang-una mararamdaman yun dyan, langit-ngit, kalampag, kung may mga delikado dyan, talagang may maingay dyan. Hindi pa pwedeng wala. Wala kayong nararamdaman, tapos may kakalas na o may delikado na yan. Meron at meron kayong maririnig na ingay dyan pag kakalas na yan. Okay? Ayun lang. Pwede naman kayo magpa-double check sa iba.